Lumalawak pa ang kontrobersya sa umano'y game fixing sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Bukod sa paggamit umano ng live sports betting, may mga manlalaro din daw na 3 buwan nang hindi nababayaran. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez. Sino kaya ang pumaldo? Yan ang malaking palaisipan sa gitna ng lumalalim na kontrobersya sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Habang iniimbestiga ng umano'y game manipulation, lumitaw ang bagong mga paratang ukol sa posibleng paggamit ng live sports betting para pagkakitaan ang isang laro. Ayon sa informante ni Abante Billionaire Group columnist Homer Saison, sangkot umano sa betting scheme ang mga hindi pinangalanang MPBL teams. Isang kuponan daw na naiwan ng 16 na puntos ang umano'y nakinabang sa live betting odds na umabot sa 40 kontra 1. Ang sinasabing 400,000 pisong taya na uwi umano sa 16 na milyong pisong panalo matapos ang hindi inaasahang comeback ng kuponan. Ayon pa kay Saison, 3 manlalaro na Bacolod ang lumapit sa kanya at nagsabing ilang buwan na silang hindi nakatatanggap ng kanilang mga sahod. Sinabi din umano ng mga manlalaro na si Coach Lency Aranzaso at si Paul San Jose bilang umano'y team owner ang kanilang nakakausap ukol sa kanilang hindi pa nababayarang sweldo. Sa kontrobersyal na 100-64 na panalo ng Bulacan kontra Bacolod, napansin na malaking 36-point margin of victory. Isang resultang ayon sa mga nagmamasid sa sports betting ay maaaring mahalaga sa mga pustahan tulad ng point spread o handicap. Pero habang may mga tanong kung sino ang posibleng kumita, may isa namang manlalaro na nagsabing siya ang isa sa pinakamalaking natalo sa kontrobersyang ito. Ayon kay dating Bacolod Mascara leading scorer Desmond Price, nakatanggap siya ng mga racist na mensahe, pagbabanta at mapanirang komento sa social media. It's disappointing. Yeah. Just because, like I said, I've gotten messages like that before, and it's only adding more fuel to my fire to continue to prove people wrong and continue to strive for what I need to strive. Because from the outside looking in, people don't know me. They only know me for what's being shown on the media. The messages I got before wasn't to that magnitude of saying I'm a disgrace to basketball or saying these things or calling me racist names. Bago pumutok ang kontrobersya, nag-average si Price ng 23 puntos bawat laro at umaasang magiging tulay ang kanyang MPBL stint para sa PBA Rookie Draft. Pero sa halip na mapalapit sa pangarap, nakaladkad umano ang kanyang pangalan sa liga. Patuloy ang magkahiwalay na investigasyon ng MPBL at Games and Amusements Board kaugnay dito. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Billionaire News Channel.